Sa ibang balita, iginiit ng National Security Council na mahalagang maintindihan ng mga Pilipino ang ating karapatan sa West Philippine Sea at kasama na dito ang ilang mga politiko. Sinabi naman ng isang dating mahistrado ng Korte Suprema, dapat ay magpatuloy din ang Pilipinas sa pagsisikap para mabuksan ang mata ng iba pang mga bansa sa totoong sitwasyon sa ating sariling teritoryo. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Ang iligal na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea, pagtataboy sa ating mga mangingisda, pagbangga sa ating mga barko at iba pang pangaharas ng China dapat patuloy na ilantad at malaman ng buong mundo. Ayon kay dating Associate Supreme Court Justice Antonio Carpio, hindi dapat itigil ng pamahalaan ang Transparency Initiative. Paraan kasi ito para buksan ang mata ng mga bansa at makakalap ng malawakang suporta upang igiit sa China ang pagsunod sa international law. The only way we can convince the world to help us is if we explain to the world, we are being bullied at sea, we are being rammed at sea. You don't want the law of the sea to be overturned by China. You don't want China to say there are no high seas in the South China Sea. So you must support us. And the world will not support us unless we explain it to the world. Sa kumalat na liham ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kay Senator Riza Hontiveros, sinabi ng kalihim na ang pagkakaiba at iringan ng dalawang bansa pinakamagandang idaan sa diplomatic channel kaysa isa publiko. Pero tutol dyan si Carpio. When they say that this must be discussed behind closed doors, the moment you do that, China wins. Because the world will not see what China is doing in the sea. And the world will not support us. That's why I believe in this transparency. Ayon sa National Security Council, mahalagang malaman at maintindihan ng mga Pilipino ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Marami pa rin daw kasi ang hindi nakakaalam o magkakaiba ang pananaw sa ipinaglalaban ng bansa, gaya ng ilang politiko na naging maingay ang bangayan sa Kamara at Senado. Filipinos have varying understanding of the arbitral ruling, what's happening in the West Philippine Sea. There are different interpretations. So when we launch a transparency initiative, we also try to educate our politicians. Primarily, first, to educate our own people. And second, to document exactly what is happening so it cannot be manipulated. Batay sa 2016 arbitral ruling, walang basehan ang 9-dash line ng China. Nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Mischief Reef, Second Thomas Shoal at Reed Bank na inaangkin ng China. Nilabag din ito ang soberanya ng Pilipinas dahil sa pagtatayo ng mga artificial island at pangaharas sa ating mangingisda. Nagdulot din ng malawakang pagkasira sa kalikasan ang mga iligal na aktibidad ng China. Ngayong taon, ipinagdiriwang ng Pilipinas ang ika-10 taong pagpanig ng International Court sa bansa. Pero ang tanong, ang tagumpay na ito, kailan nga ba tunay na matatamasa? Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.